So yan mga kalingap, isang pagpalang umaga. Ay pang ilang araw ko na dito, pang 4 o 5 days sa loob ng bahay guys. Lumabas na ako para bumili na ay magpa-check up at bumili ng pagkain. Ternan wala na. Dito na tayo nakakulong. Tumawag ako sa ano kasi hindi ko na itanong kung baka bawal maligo. So pwede naman. Kailangan natin maligo para ma-freskuhan ng ating katawan. Grabe. Yung likod kong iniinda ko. Yun nga yung anong tawag doon? Yung sa pneumonia. Pag pala to, grabe. Dapat hindi pabayaan. Pag pinabayaan mo, ang labas pala nito magiging TV na walang antina. Aray ko. Kaya ngayon guys, kailangan mo nang maligo. Wala pa yung nagbili ng pagkain natin. Thank you pala kay Ate Luz. Salamat po. So yun guys, tapos na tayo maligo. Nakaligo na, preskuhan na rin. Sa wakas, sobrang init. Okay na. Tapos buwasan na rin ang paninilaw natin. Grabe palang epekto pag atay. Naninilaw ka. Ito yung yung naalala ko nung binata pa ako sa Pasig. Sa palengke ako nagkatrabaho. Naranasan ko na itong ganito. Mga early 2000? 2001, 2000 na gano'n. Ako noon, 3 months talaga atang hindi nakatayo. Yung para kong nalumpo. Ganito rin po yun. Naalala ko na siya. Nagapang na kasi yung itirahan namin doon sa bahay ng boss namin. May hagdan. Tapos yung CR lahat nasa baba. Para ka makapag-CR, kailangan mong gumapang. Baba. Tapos pag nag-aalisan na sila punta sa palengke, ako naiiwan dun, mag-isa. Lalo pag madaling araw. Tapos dadating sila umaga na tanghali. Swerte ka may dala kang pagkain, nadalhan ka. Pag wala, ay wala. Mabligyan ka magutos dun sa mga bata sa alam mo, sa Bulanti kami nun eh. Sa asilo, Bulanti 2. Yun ang tinutuluyan namin nun eh. Tapos, pagkalipas ata ng mga 2 linggo, nag-ano na kay Ate Rose, yung kapatid ng boss namin na pasama ko sa hospital. Doon, binigyan din ako ng mga gamot. Good, ilang buwan din yun eh. Kaso, may hinahanap sila sa akin. Yan sabi ng doktor, may ina-advise sila. Gusto mo daw malaman kung saan nanggagaling yung yung sakit. Kung sa atay ba, parang ganun eh. Sa baga. Wala naman akong pera pa nung araw na yun, wala. Kasi nangamuhan lang. 1.5 lang isang buwan namin dun. Parang nagdalawang isip ako, sabi ko, Ate Ros, okay na may gamot. Yun, sa awa ng Diyos, after 2 weeks, kita sa magpunta sa ospital, nakabangon-bangon na ako, tapos parang hindi nalasing. Nakabakit panaog na ako dun sa hagdan. So yun, mga ilang linggo lang sumama ulit ako sa trabaho. So hindi ko na siya na tawag dito. Hindi ko na ininda kasi nag-okay na eh. Ilang taon lang ako noon, mga 16, 17 years old. Tapos ngayon lang siya ulit after 41 na ako ngayon eh. Yan lang ulit siya nagparamdam. Siguro may nag-trigger kaya lumabas ulit. Maari yung kulang ka sa tulog. Siya yun kasi dati sa palengke talaga, normal po yun. Ang tulog lang namin doon, mahaba ng 5 oras sa isang gabi. Kasi ang trabaho ko doon, mostly talaga gabi. May start kami 8 or 9 ng gabi, hanggang 10 ng umaga, ganun. Tapos magkano lang ang sweldo. Wala eh, kailangan mong lumaban eh. Basta tama ka, hindi ka ng kapwa, laban na. Hindi naman tayo pwedeng manghingi ng dagdag kasi hindi naman tayo ang busay. Tiniis ko po yun mga 2 years. Tiis na ganun. 2-3 years kasi nag-uwi muna ako, bumalik ulit. Mabot nga ng 3 years. Hirap nun. So wala kang magagawa kundi lumaban ng parehas. Pero nun, hindi ko na siya naramdaman. Itong nagkasakit ako dito sa Dait, hindi naman siya nakita eh. Nung na-confine ako sa Kakawa.
nagpa-ECG din naman ako eh. Hindi siya na ano, nagpa-ECG tapos nagpa, ang tawag dito, X-ray. Hindi siya na ano. Pero nagpa-check up kami. Ramdam ko na siya eh. Parang pag naglalakad ako, ang hirap na huminga. Parang nandito lang. Mabilis maano. Hindi, iba to ah. Naramdaman ko na. Tapos paggabi, kinukonvulsyon ako, nanginginig. Yung parang maubusan ka na ng hangin. Pati utak mo na, drain na eh. Kanginginig. Kaya yan, nagpunta kami sa doktor. Nakita nila kagad. Yun nga yung ano. Ang bihira. Sana hindi naman tumagal masyado. Basta pag nag-okay na, balik tayo sa trabaho. Basta yung gamot, kasi merong 6 months yata na gamutan yung sa liver. Yun ang matagal-tagal. Kailangan nating tiisin. Pero okay lang kung para naman si kagagaling. At least, alam ko na ngayon kung ano mga ilagan ko. Ang pagkain, kung ano-ano man. Alam ko na. Mababalansi ko na. Siya kasi yung sa high blood, nabalansi ko na eh. Nakuha ko na yung ano. Kahit may sakit ako yun. Yung high blood ko, ay yung blood sugar ko, ano siya. Normal. Dahil na ano siya eh. Tawag dito na babalance. So ayun, ito munang update natin. Tayin natin yung ano, kung anong dala ni Sigmaya na pagkain. Para makain ako ng kanin kasi kagabi konti lang. Para lang may ano sa pag-inom ng gamot. Tapos Quaker Oats na kinakain ko. Quaker at saka Skyflix. Pero hindi ako pumapayat pa. Pero ganoon lang ang pagkain ko. 4 days na. Magpa 5 days na ngayon pala. Ang kanin ko kaperanggot lang, 2 kutsara. Ayaw na. So, parang ano tapos yung itlog pati, parang nalasahan ko na siya eh, malansa na. So nang bumalik kasi kumura. Sayang na mga isusuka kasi kaya kahit kunti pa lang itigil mo ng pagkain. Abangan natin ang dala ni Sigmaya guys. Para makakain tayo. Hey Nay! Ayun si Mayuni dun oh. Kanyang mansion oh. Araw, gabi na dyan si Mayuni nakatira. Diyan ang kanyang may wagang mansion. Hindi kami nakikita pa. Aray ko guys, wala na. Brown out na talaga yung kabila. Hindi ko na maaninag. Liwanag na lang. Wala na akong makita. Paano kaya ito? Sana Lord, gumaling pa to. Napundido na eh. Parang ano na lang sa loob, ilaw-ilaw. Wala na siyang makita kahit anong hugis. Aray ko. Wala, iyak na lang. Ring kabila, meron man.